Sino ang hindi nakakakilala o narinig ang pangalan ng tanyag na babaeng ito na tampok sa ating episodyo ngayong araw? Siya ay nagpairal ng isang pamamaraan ng pagtuturo at edukasyon na lugmanap sa buong mundo. Malamang ay may paaralan na ipinangalan at ipinaiiral ang kanyang pamamaraan ng pagtuturo sa inyong bayan o lungsod mismo. Sino kaya siya? Siya ay walang iba kundi si Maria Montessori, ang kauna-unahang doktor na babae sa Italia. Ngunit bagaman pamoso ay di niya ikinalugod ng makasalamuhan niya si Padre Pio. Imbes ay kinainisan niya siya. Ano ang nasa likod ng pag-aasal na ito sa harap ng isa sa pinakadakilang santo ng ating panahon? Yan ang inyong tuklasin sa ating pagtatanghal ngayong araw. Manatiling nakatutok. Noong simula ng ika-19 na siglo, isang revolusyon sa larangan ng edukasyon ang isinilang. Ito ay isang bagong sistema ng pagtuturo sa mga bata na ginawa ng isang babaeng Italyano na nagngangalang Maria Montessori. Mula sa isang mayamang pamilya, nag-aral siya ng medisina sa Universidad ng Roma na naging unang babaeng doktor sa Italia. Mula sa kanyang maagang trabaho kasama ang mga espesyal na pangangailangan ng mga bata, nakabuo siya ng isang bagong paraan ng pagtuturo na nagpabago ng pag-iisip sa edukasyon. Ang diskarte ni Montessori ay simple at matagumpay. Hindi tinuturuan ng mga bata habang nakaayos sa kanilang mga mesa. Sa halip, binigyan sila ng mga pasilidad para sa praktikal na paglalaro at pinahintulutang bumuo sa sarili nilang bilis. Hindi na sila gaya ng sinabi niya, parang mga paru-paro na ipinako ng aspili, kundi may motibasyon sa sarili. Aktibong maliliit na bata, ginagawa ang mga bagay-bagay at nag-aayos ng mga problema sa ilalim ng pangangasiwa ng kanilang mga guro. Sa Roma, noong 1907, 1907, binuksan ni Dr. Montessori ang kanyang unang paaralan na nakatuon sa kanyang mga pamamaraan. Tinawag itong Casa dei Bambini o Bahay ng Mga Bata. At ito ay isang malaking tagumpay. Ang kanyang mga pamamaraan ay mabilis na kumalat sa buong Italia, Europa at sa buong mundo. Gustong-gusto ng mga bata ang bagong kapaligiran sa paaralan at umunlad sila ng mas mabilis. Palaging naglalakbay si Maria Montessori kasama ang isang tagasalin ng wika o interpreter. Ang isa sa mga naunang ginampanan ng papel na ito ay si Mary Pyle, ang Irlandes-Amerikanong tagapagmana na iniwan ang kanyang marangyang buhay upang manirahan sa tabi ni Padre Pio sa San Giovanni Rotondo. Bago ang kanyang pagbisita kay Padre Pio noong 1923 or 1923, siya ang naging tagasali ng wika at malapit na kasama ni Maria Montessori. Sila ay naglakbay sa buong Europa bilang isang pares tulad ng mag-ina, habang ipinalalaganap ni Montessori ang kanyang mga bagong ideyang pang-edukasyon sa malalayong lugar at dahil siya ay medyo hirap sa mga wika, umaasa siya kay Pyle bilang kanyang tagasalin. Kung wala si Mary Pyle, ang misyon ni Maria Montessori ay mapapahinto. Malamang na kinabahan at tinerbiyos si Montessori nang mabalitaan niya ang tungkol sa pagbisita ni Mary Pyle sa San Giovanni Rotondo noong 1923. Alam niya na si Mary Pyle ay hindi lamang marubdob na Katoliko, kundi naghahanap din ng bagong espiritual na bagay. Nang marinig niya ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ni Pyle at ng praile, na si Pyle ay agad na lumuhod at ang praile ay nag-udyok sa kanya na manatili sa San Giovanni, malamang na natakot siya sa pinakamasamang mangyayari para sa kanyang misyon sa pagtuturo. Tulad na nangyari, hindi agad na natili si Pyle sa San Giovanni Rotondo. Sa halip, bumalik siya sa Capri
kung saan nakabase si Montessori at sinabi sa kanya kung ano ang nangyari doon sa San Giovanni Rotondo. Pagkatapos ay hiniling niya kay Montessori na sumama siya sa kanya upang makilala rin niya si Padre Pio at masaksihan para sa kanyang sarili kung gaano siya kahangahangang banal na tao. At pinagbigyan naman niya si Mary Pyle at ginawa niya ito. Hindi alam kung ano ang naging unang reaksyon ni Montessori kay Padre Pio nang magkita sila sa San Giovanni Rotondo. Gayunpaman, ang maaari nating mahinuha ay ang kanyang pagkabigo nang sabihin sa kanya ni Pyle na nagpasya siyang ipangako ang kanyang buhay sa praile. Pagkatapos ng kanilang pagbisita, ang dalawang babae ay nagtungo sa istasyon ng bus kung saan nagpasya si Pyle na samahan ang kanyang kasama sa Roma kung saan nilayo niyang kunin ang kanyang mga gamit. Ngunit hindi sila magkakasama sa paglalakbay. Sa halip, habang pasakay na sila sa bus, sumigaw si Mary Pyle na pakiramdam niya ay napako ang mga paa niya sa lupa at hindi siya makaalis o makagalaw. Kaya nanatili siya sa San Giovanni sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Si Maria Montessori ay bumalik at nang mag-isa sa Roma noong araw na iyon noong 1923. Pagkatapos nito ay hindi na niya muling nakausap si Mary Pyle. Nadurog siya sa itinuring niyang pagtataksil ng kanyang dating kasama at sa ganang kanya, natapos na ang relasyon at natapos na ang kanilang pagkakaibigan. Hindi na rin siya bumalik sa San Giovanni Rotondo at sinasabing labis ang hinanakit niya kay Padre Pio sa pagkuha ng kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan. Siya ang isa sa ilang mga kaso kung saan ang isang taong nakipagkita kay Padre Pio ay nagdamdam sa pagtatapos ng kanilang pagbisita. At yan ang kakaibang istorya natin ngayong araw kung saan ang isang tao na nakasalamuha si Padre Pio ay hindi naengganyo kaya hindi siya naakit sa kanya. Imbes nagdamdam at sumama pa ang loob. Masasabi natin na ito ay isang sitwasyon ng pagiging maging makasarili. Iniisip lamang ni Maria Montessori ang kanyang kapakanan sapagkat malaki ang pakinabang niya kay Mary Pyle. Hindi niya nakita ang mas malawak na pangitain kung saan ang espiritual na buhay ni Mary Pyle ay lalago. Imbes nagdamdam siya at pinutol niya ang kanilang matalik na pagkakaibigan. Kaya dapat tayo sa ating mga pananaw ay dapat nating inaanalisa ang sitwasyon na para sa ating ikabubuti o ikabubuti ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Kaya dapat ito ay maging isang aral para sa atin. At dito po tayo magwawakas at sa naway naibigan po ninyo ang ating istorya ngayong araw. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po niyong kalimutang mag-like, magkomento at i-share din po ninyo ang video ito upang may pailagana po natin ang pagkakakilanlan sa banal na buhay ni Padre Pio. At para sa inyo na hindi pa nakapagsusubscribe, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe na po kayo ngayon. Pindutin lang ang subscribe na button sa ibaba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito para maabisuhan namin kayo sa aming mga susunod na mga episodyo sa hinaharap. At kung nais po ninyo kaming suportahan, maaari po kayong lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa para sa inyong mga intensyon. At ito po ay misa para sa inyo, hindi po ito para sa mga namatay. Hindi nais ko pong liwanagin ito. At ang mga misa po ay ipinagdiriwang sa bansang Pransya. At sa inyong paglahok, makatatanggap po kayo ng regalo ng binasbasang larawan ni Padre Pio at medalya na naaayon po sa halaga ng inyong abuloy o donasyon kada buwan. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring makipag-ugnayan po sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadrepio@gmail.com. Angtinignipadrepio
padipio@gmail.com. At ang pamamaraan po ng pagbibigay ng donasyon ay sa pamamagitan ng direct deposit po sa aming BDO account o kaya sa pamamagitan ng GCash, sa pamamagitan din ng bank transfer. Para sa mga detalye, mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa amin gaya na nabanggit ko sa pamamagitan ng pag-email sa amin sa angtinig@gmail.com. At sa puntong pong ito, ako po'y magpapaalam na po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming channel at sa inyong panonood. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.